life, I have to feel alive. Tell my mind to flow like tide, but it's hard. Direct breaking news! Akin na nga. Sige, ikaw na lang mag-breaking news. Lights, camera, action. This is the letter from the Ministry of Defense News. Directorate of Moral Guidance, Doha to Qatar, 5 March 2026. The Ministry of Defense of State of Qatar announces that State of Qatar has been subjected to a missile attack. Air defense systems are intercepting the missile attack. Magandang araw sa inyo lahat. Narito ang Golden Hour Newscast. Ito ang pinakamaganda at ang totoong news ng bayan. Crisis sa Middle East. Mahigit 100 tao ang patay dahil sa mga missile. Tanaw sa kalangitan ang mga Iranian missile. Maging ang Dubai sa United Arab Emirates na damay. Pero sa pahayag ng UAE Defense Ministry, nasasalag nila ang mga missile at drone ng Iran. Umabot din ang gulo sa Qatar. Allahu Akbar! Ayon sa Qatar Defense Ministry, mahigit 60 missiles at 12 drones ng Iran ang kanilang naharang. Kinumpirma nilang natamaan. Ang kasalukuyan, Iran, inatake ang mga bansa sa Middle East na may US military base, kaya isang Israeli patay. Noong Sabado, Marso 7 naman, ay may malaking pasabog sa Tehran matapos pinasabog ito. Kaya ang mga kababayan, lalong-lalo na ang mga Pilipino na nasa ibang bansa, mag-ingat po kayo. Ako po si Elay Carilin Gomez. Ang Middle East ay kasalukuyang nakaranas ng matinding tensyon dahil sa alitan sa pagitan ng ilang bansa at mga grupo. Isa sa pangunahing sangkot ng Israel at Iran, kasama ang impluwensya ng United States. Dahil dito ay maraming tao na aapektuhan at nag-aalala ang mundo tungkol sa rehiyon. Hi Mama, Papa! Kumusta po kayo sa Dubai? Hello! How are you guys? It's fun here in Dubai. Mataas ang sahod dito. Although there are a lot of missiles loading in here. Please pray for us, my family. Stay na lang po dito kaysa bumalik sa Pilipinas. Dahil po wala akong mahahanap na trabaho doon sa may maayos na sahod. Ingat po kayo dyan. Stay away from the missiles. Iiwas na lang ako sa mga lugar na tayo na bombahin. Tawagin naman natin si Kylie Ladaga. Ang mga sanhi ng tensyon at krisis ay kinabibilangan ng mabigat na trabaho, problema, pinansyal, personal o relasyon na hidwaan at matinding pagbabago sa buhay like mga pisikal at mental na pagkapagod, emosyonal at relasyonal, pinansyal na problema, pisikal na karamdaman at malaking pagbabago sa. Ako po si Kylie Ladaga. Magandang araw po! Ako po si Cyrene M. Pereda. Ako si Carlo Joseph Di Benza. At ngayon, kami po
ang reporter ngayong araw. Ito ay tumutukoy sa pagkikilala o pag-identify ng mga dahilan o pinagmulan ng mga sitwasyon na nagdudulot ng tensyon o krisis. Halimbawa, sa isang relasyon, ang mga sanhi ng tensyon ay maaaring pagkakaiba sa mga pananaw, kakulangan sa komunikasyon o mga hindi na pag-usapang issue. Sa isang lipunan, ang mga sanhi ng krisis ay maaaring kahirapan, kawalang katarungan o mga hidwaan sa pagitan ng mga grupo. Sa mga konteksto ng pag-aaral, ang pagtukoy sa mga sanhi Ngayon, alamin natin ang mga magiging epekto nito sa ating bansa at sa buong mundo. Unang-una, ito ay magiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng langis. Dito, naapektuhan ng Strait of Hormuz at nahirapan ito magpadala ng langis sa iba't ibang bansa. Pangalawa, dahil dito may mga napanganib na OFWs na malapit sa lugar na pinagbombahan ng kanilang tiyatrabahuan. Dahil sa pagsara ng ilang airports na malapit sa bansa, mahihirapan silang makauwi sa kanilang mga tirahan dahil hindi pinapayagan lumabas at pumasok sa kasalukuyan dahil sa mga nangyayari. Ay oo, may namatay ng Filipina dahil dun sa pagbomba. At sumikat rin yung pagpauwi kay Ann Curtis sa Milan noong sinubukan niyang punta sa mga nanay at tatay niya sa Dubai. At pangatlo, humina ang pandaigdigang kalakalan. Kumunti ang mga negosyo, madaming nabawasan ang empleyado sa mga kumpanya, kumulang ang mga produkto, at bumaba ang kita ng gobyerno. Diyan nagtatapos ang aming pagbabalita. Ako nga pala si Janelle Faye Armaton. At ako naman si Melmar Gary Bimbon Jr. Maraming salamat sa pakikinig.